Breaking news! Minamadali na ngayon ng Pilipinas ang pagdagdag ng mga bagong barko pandigma ng Pilipinas para kontrahin naman ang patuloy na pangharas umano ng China dyan sa West Philippine Sea. At ayon pa dito, ang pagkaputol ng daliri ng sundalo sa West Philippine Sea ay sinadya umano ng China Coast Guard. Ito ang ating tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe and like. and share. Yun umano sa balita, pinapatuloy pinapabilis ng Pilipinas ang naval modernization nito para kontrahin ang pagiging assertive umano ng China sa West Philippine Sea. Kamakailan lamang paglulunsad umano ng BRP Miguel Malvar ay ang unang dalawang corvette ng order umano mula sa Hyundai Heavy Industry. Tayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang Pilipinas ay patuloy sa kanilang mga hakbang sa naval modernization upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagharap umano sa mga hamon at pag-aangkin ng China sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Ang mga modernisasyon ng kanilang sandatang lakas, partikular na umano sa pandagat, ay isang mahalagang aspeto ng pambansang seguridad at depensa laban sa panghihimasok umano at di pagkakaunuan sa nasabing mga karagatan. Ang Pilipinas ay nagsasagawa ng mga proyekto sa mga modernisasyon tulad ng pagbili ng mga advanced na barkong pandigma tulad ng frigate at offshore patrol vessel upang mapalakas ang kanilang pambansang kakayahan sa pandagat. At ayon pa dito, ito rin ay nagpapatuloy sa pagsasagawa ng pagsasanay at joint military exercise kasama ang kanilang mga kalyado upang mapabuti ang koordinasyon at interoperability sa pagitan ng mga naval force. At ayon pa dito, ang patuloy na mga modernong coastal defense system tulad ng radar system, surveillance equipment upang mapabuti ang maritime domain awareness at proteksyonan sa kanilang teritoryo at karagatan. Ang Pilipinas ay nakikipagtulungan din sa iba't ibang bansa, partikular na sa kanilang mga kalyado upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa pandagat at mapanatili ang seguridad sa rehiyon. At ayon pa dito, ito ang mga hakbang na ito ay bahagi na mas malawakang pagsisikap ng Pilipinas para mapanatili ang kanilang soberanya at para protektahan ang kanilang interes sa West Philippine Sea, di pagkaunawan at panghimasok umano ng China sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. At ayon pa nga sa nakalat nating impormasyon, ang pagpabilis sa mga naval modernization ng Pilipinas ay maaaring makatulong sa pagharang sa patuloy na pagiging agresibo ng mga harassment ng China sa West Philippine Sea. Ayon pa dito, ang mga modernisasyon pandaigdigan lakas ng Pilipinas ay maaaring magdulot ng deterrence effect laban sa mga pag-aangkin umano ng China o harassment nito sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan umano ng pagpapakita ng modernong kakayahan sa pandagat ay maaaring mapanatili ang pagiging deterrence laban sa mga mapanakot na kilos umano ng China. Dagdag pa umano rito, ang pagpapalakas umano ng coastal defense system at surveillance ng equipment ay nagbibigay din ng mas malawakang kaalaman sa Pilipinas tungkol sa mga kilos umano ng China sa West Philippine Sea. Ito ay makakatulong sa pagmonitor at pagtugon sa mga pangaagaw o harassment na naganap sa lugar. Sa pamamagitan umano ng pagpapalakas ng kaalaman at kakayahan sa pandagat, maaari umano makipagtulungan ang Pilipinas sa iba pang mga bansa sa rehiyon upang magkaroon umano ng kolektibong hakbang laban sa pag-aangkin ng China at pagpapalakas ng regional na kooperasyon ay maaaring magbigay ng mas malakas na boses laban sa mga pag-aargabyado at paglabag sa batas umano sa West Philippine Sea. At ayon pa dito, sa pamamagitan ng mga modernisasyon at pagsulong ng kakayahan sa pandagat ay maaaring maging mas matapang ang Pilipinas sa pagtanggi sa anumang pang-aapi o pang-aargabyado ng China. Ito ay maaaring magdulot na pagpapakita ng determinasyon at kakayahan ng bansa na ipagtanggol ang kanilang soberanya, karapatan sa mga teritoryo na pag-aari diyan sa West Philippine Sea. Nakaraan lamang, inanunsyo umano ni Senador Mig Zubiri ang paglaan umano ng pondo para sa mga modernization program ng Armed Forces of the Philippines at suportado ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagdagdag ng mga kagamitan umano pandigma ng Pilipinas para mapalakas ang panglabas na depensa umano ng bansa. Dahil sa ngayon, kailangan talaga mapalakas umano ng bansang Pilipinas ang mga kagamitan pandigma. Dahil sa ngayon, ang bansang China ay mas tumitindi na ang aksyon sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas diyan sa West Philippine Sea at hindi ito sinusunod ang internasyonal na batas. Pati ang soberanya umano ng Pilipinas ay hindi na umano sinusunod ng bansang China. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang mga naval modernization ng Pilipinas ay maaaring magsilbing isang mahalagang hakbang upang harangan ang patuloy
na agresyon at harassment ng China sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kakayahan pandagat ng bansa at pagtataguyod ng seguridad at soberenya sa nasabing lugar. At ayon pa dito, ang kamakailang pagiging assertive ng China sa West Philippine Sea ay nagtulak umano sa Pilipinas na palakasin ang territorial defense nito, isang pangunahing layunin na tinatampok umano ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Act na ipinasa noong Disyembre 2012 na dumaraming presensya ng Chinese Coast Guard, patrol at pagtatayo ng mga installation militar sa mga kalapit na isla ay higit na nagdulot ng madalas na sagupaan sa mga sasakyang pandagat umano ng Pilipinas sa pinag-aagawang karagatan. Ayon pa dito, ang mga pagsisikap ng mga modernisasyon ng Pilipinas ay bahagi ng isang malawak na trend ng rehiyon bilang tugon sa tumitinding hamon na ito, kung saan ang mga bansa tulad ng Vietnam, Indonesia, Singapore, Malaysia, Brunei ay nagpapalakas din ng kanilang mga maritime defense upang kontrahin ang mga pahayag umano ng China diyan sa mga teritoryo na pag-aari umano ng mga kalapit nitong bansa. Ang bansang China kasi, mga kababayan, ay patuloy ang pag-aangkin nito sa buong South China Sea, kabilang na ang mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas diyan sa West Philippine Sea. Kaya halos mga kalapit nitong bansa sa South China Sea ay kalaban umano ng China dahil sa mga illegal nitong pag-aangkin sa mga teritoryo na pag-aari ng mga kalapit nitong bansa. Ikaw, kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? At sa iba pang mga balita, ayun naman sa balita, humarap sa pandinig ng Senate Committee on Foreign Relations ang seaman ng Philippine Navy. Naputulan umano ng daliri sa enkwentro sa pagitan ng resupply mission para sa BRP Sierra Madre at Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal noong Hulyo 17. Inengkwentro umano ng Seaman First Class Jeffrey Pacundo, miyembro umano ng Naval Special Operation Unit, na bahagi siya ng 4 na barko, 2 mula sa Marines na umalis umano mainland, Palawan noong nangyari ang insidente at dumating sa Shoal bandang alas 6 na ng umaga. At ayon pa umano kay Pacundo, ang mga bangka lamang ng NAVSO ang nakarating dahil isa sa mga marine boat ay nasira. Ang kasamang bangka nito ay nananatili sa kanilang likuran. Ang pandating umano doon ay binangga na agad sila ng mga sasakyang pandagat ng China. At ayon pa dito, 8 niya ang Chinese vessel kabilang ang isang alumni reeve ng China Coast Guard. Ayon pa umano kay Pacundo, sinigawan sila umano ng mga inchik habang binabangga sila, at maroon din umano mga fire axe at mga tubo na may matutulis na dulo na mga hawak ang Chinese, at pinutol umano ang mga lubid sa BRP Sierra Madre. Naputol daw ang daliri niya nang maipit ito ng Chinese boat na bumangga sa kanila. Sinila rin umano ng mga tauhan ng Chinese ang 2 personnel cellphone na ginagamit umano sa pag-navigate sa bangka. At ayon pa kay Pacundo, hindi daw umano ito matatawag na aksidente ang nangyari dahil ito ay sinadya ng China Coast Guard ang pagbangga umano at pagbutas sa kanilang rigid-hull inflatable boat para pigilan sila sa rotation resupply mission sa BRP Sierra Madre. At ayon pa umano kay Pacundo, inamin din niya na may dala umano silang baril, pero ito ay nakalagay lamang sa kahon, at batay sa kanilang roles engagement ay magpapaputok lamang sila kung sila ay pinaputukan din umano ng baril ng China. Sa mga ganitong action umano ng China, hindi na dapat magtiwala pa ang gobyerno sa kanila, dahil sa mga ganitong action umano ng China, nagpapakita lang nito na hindi nila nirerespeto ang soberanya umano ng Pilipinas. Ikaw, kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre, hanggang dito na lang. Maraming salamat po.